Ms. Susan Roses po, Chair Mary Grace Paul Manzares ng MTRCB, Chair Felipe De Leon, Chair Emily Abrera, Dr. Rod Sunico, Dr. Emilita Almosara, National Artist Present, Mr. Napoleon Abueva, Mr. Virgilio Almario, Mr. Abdul Mari Ashaw Imao, Mr. Eddie Romero, Director Eddie Romero, National Artist Awards Committee, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Aminin ko po sa inyo na problema po ako ngayon. Mahirap po sumunod. Sabi ng tatay ko, ladies first. So, nagsalita po si Chair Emily Abrera. Napakaganda ng mga sinabi niya. Halos naubos na po yung sasabihin ko. Sinundan ni Grace, di hamak. Meron naman puntong naidagdag. At mas maganda pa rin ho sa naunang talumpati. At siyempre, susundan po natin si Ms. Susan Roses po. Problema ko, kailangan po ako magsalita maski papano dahil nasa harapan niyo ako. At talaga mahirap sumunod sa kanilang tatlo. Pero susubukan ko po. Alam mo niyo talaga na iba itong araw na to. Meron ako nakikita mga matagal na pong empleyado ng Malacanang na bihira na mag-attend ng mga seremonya ganito at sawang-sawa na. Pero nandito po ngayon dahil para kay FPJ. Pati yung aking mga writer na mag-uusap kami tapos ito, normally, isa lang ho kasama ko dahil yung sumulat o may akda ng talumpati ay tinitignan kung natuwa ako sa talumpati o hindi. Ngayon po ay marami-rami sila. Naalala ko po tuloy no, ako po ay nagtatrabaho po sa Luisita. Meron po kami empleyado na pag unang araw ng palabas ng bagong pelikula ni FPJ, maski gaano ka-importante po ang meeting, absent po siya. Kailangan po siya manood ng first screening on the first day. Ito po, sino po bang Pilipino ang hindi nakakakilala kay FPJ? O sino pa sa atin ang hindi pa nakakapanood ng kanyang mga pelikula? Kakabit na ng pelikulang Pilipino ang kanyang pangalan at di matatawaran ang kontribusyon niya, hindi lamang sa pinalakang tabing, kundi pati na rin sa kalakhang lipunan. At higit pa sa pagiging aktor, higit sa pagiging writer, producer at direktor, isa siyang Pilipinong mapakumbaba, mapagmalasakit at matulungin sa kapwa. Sabi nga po ni Jose Rizal, walang kabuluhan ang buhay na hindi laan sa dakilang layunin. Parang bato itong nakakalat sa bukirin sa halip na makiambag sa pagbuo ng isang gusali. Ganitong prinsipyo nga po marahil ang isinabuhay ni Ronald Alan Kay Poe, mas kilala bilang FPJ. Kaya't naging matingkad ang kanyang karera at nang mistulang alamat ang buhay niyang inilaan sa pagsusulong ng industriya ng pelikula at kapakanan ng kapwa. Minahal at tinangkilak siya ng marahil dahil sa kanyang husay sa pag-arte, respeto sa mga kasamahan sa industriya at sa paggawa ng pelikulang tunay na sumasalamin sa buhay ng karaniwang mamamayan at kultura ng ating pambayan. Abot langit man sa dami ang kanyang mga parangal na natanggap na natiling nakatuntong ang kanyang mga paa sa lupa. Gumanap man bilang magsasaka, pulis, sundalo, tsuper, panday o ordinaryong tagatundo, malinaw po. Sa bawat paggulong ng kamera, sa bawat eksena ng kanyang pelikula, sabay na puipintig ang puso niyang nais bumuo ng sining nagigising sa kamalayan ng Pilipino. Magtatama sa maling sistema at mag-ahatid ng pag-asa sa kapwa't bansa. Sa lahat ng ito, bida sa buhay ng maraming Pilipino si Fernando Poe Jr., tagapagtanggol ng naapi, takbuhan ng nangangailangan at tagapagtaguyod ng katarungan. Wala nga pong duda, karapat-dapat siyang kilalanin at hirangin bilang pambansang alagad ng sining. Sa publiko at pribadong institusyon, nagmula ang nominasyon upang mapabilang ang individual sa orden ng mga pambansang alagad ng sining. Maigi naman pinag-aralan, sinusuri at sinasala ng Cultural Center of the Philippines at National Commission for Culture and the Arts ang lahat ng nominado. Sa ipapasang listahan ng CCP at NCCA, pipili ang Pangulo bilang kinatawan ng sambayan ng Pilipino ng ipopoklamang pambansang alagad ng sining. Kaakibat ng karangalang ito ang mga serbisyo ng pamahalaan at pagkilala ng lipunan sa kanyang mga obra. Alam naman po natin na noong 2006 pa dapat ibinigay ang karangalang ito kay FPJ. Ngunit tayo pong nasa tuwid na daan, alam nating hindi kalabisan ang naging pasya ni Susan Roses at ang kanyang pamilya na ipagpaliban ang pagtanggap sa karangalang ito. Batid natin ang kabuluhan ng anumang parangal ay nagbubukal sa integridad ng institusyong nagbibigay ng gawad at sa tiwala ng publiko sa institusyong ito.
6 na taon mang naudlot ang paghirang kay FPJ bilang pambansang alagad ng sining, mahigit kalahating siglo naman po ang nakalipas mula nang una siyang lumabas sa pelikula. Mahigit kalahating siglo na ang nakalipas mula nang makamit niya ang pinakamataas na parangal na maaaring matanggap ni Numan, ang paghanga at pagmamahal ng taong bayan. At hanggang ngayon, mahigit 7 taon man ang nakaraan nang bumalik siya sa piling na ating Panginoon, hindi pa rin kumukupas ang iniwan niyang tatak sa ating kamalayan. Sa tulong nga po ng itinatag niyang Film Archive, napapanatili at napapangalagaan ang kanyang naging pelikula. Kaisa ang gobyerno sa adhikain ito ni FPJ, kaya naman nilagdaan natin noong Abril ang Administrative Order Number 26 na nag-aatas sa lahat ng ahensya ng gobyerno na ibigay ang kanilang audiovisual materials sa National Film Archive of the Philippines. Sa ganitong paraan, mababalik-balikan ito at maipapamana sa susunod na henerasyon ang mga pelikula ng ating panahon at nagpapakita ng mayaman nating sining at kultura. At tulad ng mga ginampanan niyang karakter mula sa pagiging amprobinsyano hanggang sa pagiging eseng ng Tondo, mula sa kanyang pakikipagsapalaran sa alamat ng lawin hanggang sa pagtatanggol niya bilang ang Panday, bayani siya ng masang Pilipino at hindi siya papayag na maagrabyado ang kanyang pamilya at kapwa. Ika nga, at ito po'y galing huyata sa kanya talaga, kapag napuno ang saloob, magtago na ang masasamang loob. Ito nga po marahil ang kanyang naging paninindigan ng kumandidato siya sa pagkapangulo. Maaari namang manahimik na lang, makontento sa paggawa ng pelikula at sarili na lang ang iintindihin. Subalit tumindig si FPJ, sang-ayon sa kanyang prinsipyo at buong dedikasyong tumugon sa tawag ng kanyang kababayan. Batid na marami sa atin na hindi siya nagpasilaw sa kasikatan at lalong higit hindi siya tumakbo dahil sa tukso ng katiwalian. Tinanggap lamang niya ang pagkakataong higit na matulungan ang mga Pilipino. Ang bayang nakaaninag ng liwanag at pag-asa sa kanyang pagkatao. Sa pag-awad natin ang titulong pambansang alagad ng sining kay FPJ, naway libo-libo pang tulad niya ang umusbong at gamitin ang husay at talino upang iangat ang kapwa Pilipino. Dahil sa pagtutulungan, pihadong mapapasakamay natin ang tagumpay, ilang butas man ng karayom ang ating daanan. At sa mga magtatanong sa susunod na henerasyon kung sino si FPJ, nagkakaisang tinig natin isasagot sa kanila. Siya ang hari ng pelikulang Pilipino, alagad ng sining na patuloy na magiging bahagi ng bawat lights, camera, action sa buhay ng sambayanan. Muli, maraming salamat, FPJ. Naway sumapat ang munting parangal na ito upang maihayag ang aming pagmamahal at pagdakila po sa inyo. At bago po ako magtapos, naalala ko lang pong mga ilang bahagi ng ating kasaysayan. Noong tayo po'y nasa ilalim ng mga dayuhang nananakop, pati po simbahan ginamit pag tinanong ng Pilipino, bakit ganito ang kondisyon ko? Ang sasabihin, ang gantipala mo, hintayin mo sa langit. Pero si FPJ po, parang sinabi ng isang idol ko rin po si John F. Kennedy, kung tama po pagkaalala ko, sabi po ni Kennedy, I see things as they are and ask, why not? So si FPJ po, ganito ang dinatnan natin, bakit natin kailangan tiisin ang sitwasyon na hindi tama. Ipaglaban natin ang tama. Magandang araw po, maraming salamat po.